Hello po, magandang umaga sa ating pong lahat. Muli ay tayo naririto po sa ating programang Letter from a Lover. My message for today is entitled The Brevity of Life, ang kaiksian ng buhay. Nahinamo ko po sa James chapter 4 verse 14. Ganito po ang sinasabi ng New International Version. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears a little while and then vanishes. Tagalog, Magandang Balita Biblia Version, Santiago 4, talata 14. Ni hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso. Sandaling lumilitaw, pagdakay ay nawawala. Tayo po'y saglit na manalangin, Lord. Basbasan niyo po kami ngayong umaga. Patuloy ka namin pinaparangal at pinapasalamatan. Salamat po, Banal na Espiritu. Kayo po aming tagapagturo ngayong umaga. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to Jesus, glory to God. Alam niyo po, viral po ngayon sa social media yung aksidente pong nangyari po sa NAIA Terminal 1 na kung saan dalawa pong nasawi. Yung isang bata na 5 years old at yung lalaki na 28 years old. At 3 pa pong sugatan. At alam niyo po, kahit saan may aksidente po, kung saan marami pong nasasawi, hindi lamang po sa ating bansa, kundi sa lahat ng dako, maging sa karagatan at maging sa himpapawid. Tama po ang ating teksto ngayon umaga. Hindi natin alam ang mangyayari bukas. Ang buhay natin ay parang aso. Pag nahanginan, bigla nawawala. Our lives are short, fragile and fleeting, panandalian lamang, and have a limited duration. How do you know what your life will be like tomorrow? Sabi nga po ng Proverbs 27 verse 1, hindi dapat natin ipinagyayabang ang araw ng bukas, sapagkat hindi natin alam kung tayo darating bukas. Your life is like the morning fog. It's here a while, then it's gone. Dahil po ganito po ang buhay kaiksi at kahina. What should a person do? Our text today reminded us of 3 things. 3 po ang aking pong nakita po sa ating teksto ngayong umaga. Una, entrust our lives to Jesus. Anuman ang mangyari, hawak ni Lord ang buhay natin. Control po ni Lord ang ating buhay. Sabi nga po, God holds our tomorrow. Kaya dahil hawak po ni Lord ang buhay natin, sa Kanya lang po natin ipagkatiwala ang buo natin pagkatao. Pangalawa, use our time wisely. Make the most of each day with a sense of purpose. Yun po ba ginagawa natin? May sense, may kahulugan, may layunin, ika nga. Nagbibigay parangal sa Diyos lahat ng ating ginagawa. Tandaan niyo po yung 1 Corinthians 10:31, sabi doon, ano man ang inyong ginagawa, kumakain, umiinom, kailangan nagbibigay parangal ito sa ating Panginoon. Pang-3, always forgive and forget and ask forgiveness. Mga kaibigan, dapat marunong po tayo magpatawad. Yun po bang mga tao na bigay sa atin ng konsumisyon, yung mga tao na bigay sa atin ng sama ng loob, di ba? Patawarin po natin sila. Dahil may iksi na nga po ang buhay ng tao. Magdadala pa tayo sa puso natin ng sama ng loob. Tunghayan po natin yung Colossus chapter 3 verse 8a. Ngunit ngayon itakwilin nyo ang lahat ng ito, galit, puot at sama ng loob. Sabi pa po ng verse 13, diyan pa rin po sa Colossus 3, magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawa din kayo. So ayan po, sinabi na po ng Biblia na dapat sa atin dahil hindi natin alam ang buhay natin, may iksi lang ang buhay ng tao, kinakailangan po lagi tayo magpatawad, kalimutan ang mga nakaraan at lagi po tayo humingi ng tawad din. At alam niyo po kasi hindi natin alam ang ating buhay, di ba? Mas maigi na po yung lagi natin pinapalinis, lagi natin sinasubmit, lagi natin dinidikit ang ating buhay sa ating Panginoon. Dahil siya lang po talaga may hawak ng buhay natin. Hindi po tao o anuman, kundi si Lord ang may akda
Siya ang may hawak, siya ang nagbigay, siya lang pwedeng bumawi, sabi po ng Bible. So tayo po'y manalangin, Lord. Salamat po sa mga salita namin natutunan ngayong umaga. Tunay ngang napakaigsi lang ng buhay ng tao na aming panggugulin sa mga walang kabuluhan ng mga bagay. Turuan niyo kami magpahalaga kami, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa na bibigay ito parangal sa iyo. Salamat muli sa pagsilyo ng Banal na Espiritu sa amin ngayong umaga. Purihin ka, Lord, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to Jesus. Maraming salamat po at pagpalain ating Panginoon. Shalom everyone. Bye-bye.